Lahat palabas! Isinara ang kainan ngayon! Umalis kayo dito! Ang lugar na ito ay walang pamamahala! Maaari ko kayong tulungan. Carl! Sa wakas, nakita rin kita matapos ng 10 taon. Ang pinakamakapangyarihang crime boss sa estado. Hindi ko akalain na ikaw ay nagtatago sa ganitong lugar. Tigil! Sino ang nag-utos sa iyo na magpaputok? Best friend ko. Matagal na hindi nagkita. Malakas at mabilis pa rin, Carl. Palabas kayo lahat! Opo, sir! Alan, bakit ka nandito? Matapos ang nangyari, nawala ka. Naghahanap ako sa lahat. Pinamunuan ko ang pinakamalaking operasyon sa estado. Kayong dalawa ni Reaper ang pinakatakot na mga killer. Kailangan kita pabalik, Carl. Huwag mo nang simulan, Alan. May pamilya na ako ngayon. Gusto ko ng kapayapaan. Sa galing mo, Tatay, Nagdesisyon na ako. Umalis. kapatid ko si Carl. Ang buhay niya, buhay ko. Bantayan mo ang pamilya niya. Walang ingay. Opo, sir. Gusto mo subukan ng bago ngayong gabi? Bagong labas. Sounds juicy. ano po may order ko sa inyo? Oh, pasensya na po. Ang mesa lang. Huh? Basang-basa rin ang pantalon ko, sweetheart. Upo ka dito. Saan ka pupunta? Charlotte! Bitawan mo siya. Carl, Dalhin siya sa likod. huwag tatay. Mukha silang delikado. Hayaan na lang natin. Umalis na. Ano to? Akala mo kaya mo kaming talunin, matanda? Alin sa iyong kamay ang humipo sa anak ko? Alin sa iyong kamay ang humipo sa anak ko? Tingnan siya. Akala mo malakas. Hayaan ako mag-isip. Sa tingin ko, pareho. Ang balat ng anak mo ay napakakinis. Tama, pati ang puwit niya. May problema, Lolo? Galit ka, ha? Tingnan siya. Siguro... Anong gagawin mo, ha? Lolo lang pa. Puta!
Patay ka na, Lolo. Sapat na! Sino ang gumagawa ng gulo dito? Jeff! Kung hahawakan mo siya, sisiguraduhin kong iyak ka habang pauwi ka sa nanay mo. Nagbibiruan lang kami. Jeff, walang problema. Nagbibiruan lang? Hindi siya pwede mong biruan, batang pasaway. Ginoong Quincy, paano mo gustong hawakan? Huwag mong ipagpilitan. Jeff, alam mo kung kanino ko sumusulat. Sinabi mong parehong kamay mo ang humipos sa anak ko, di ba? Umalis na kayo sa restaurant ko! Umalis na! Alis! Kung kailangan mo ng tulong, Ginong Quincy, alam mo kung saan ako makikita. Putangina. Akala ng lolo na yan pwede niya akong sakpan kasi may Jeff sa likod niya. K-Bag. Crew ni Jeff ang gumawa nito sa'yo. Oh, Derek, ikaw ay kahihiyan. Tingnan mo. Anong gusto mo sa akin, ha? Gusto mong magigante? Sige, maging lalaki ka. Sige lang. Di ko ipapahamak ang oras ko sa duwag na si Jeff. Hindi siya karapat-dapat. Ipapabayad ko siya 100 beses. Maligayang bisperas ng Pasko! Charlotte, Tina, umuwi na ako! Tina! Charlotte! Tina! 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 Manatili ka! Kinuha nila si Charlotte. Iligtas mo siya. Ano nangyari? Sino? Charlotte? Alam mo pa ako, Carl? Akala mo protektahan mo anak mo, no? Tingnan mo ang nangyari. Bitawan mo siya! Kidding? Bitawan ko siya? May mas masaya akong gagawin sa kanya. Kung hawakan mo siya, papatayin kita. Takot na takot ako. Beecher Street, Warehouse 23. Mag-isa ka lang. Kung magdala ka ng tauhan, ang iyong anak ang magbabayad. Hindi ko ahayaan na mangyari kay Charlotte. Uuwiin ko siya. Sir, may problema si Ginong Quincy. Kidnap ni Derek si Charlotte. Patungo na siya sa kanilang hideout mag-isa. Walang biro ang crew ni Derek. Armed sila parang military unit. Military unit? Oh, Jeff, mali ka. Si Carl lang, sapat na. Handa na lahat. Magaling. Sinira niya ako dati. Ngayon, titiyakin ko na mamamatay siya ng masakit. Saan ang anak ko? Wow. Tingnan natin kung sino ang dumating. Matapang ka namang dumating. Sasabihin ko lang once. Palayain ang anak ko
o ipapadala ko kayong lahat direkta sa impyerno. Kayong dalawa lang. By the way, kumusta ang asawa mo? Sinira ko lahat ng buto sa kanyang braso at paa. Ngunit pinanatili ko siyang buhay para makita kanya sa huling pagkakataon. Dapat kang magpasalamat sa akin dahil dito... Relax, pair. Tingnan mo ito. Charlotte! Charlotte! Tatay! Palayain mo siya! Gusto ko ang itsura mo. Galit na galit, pero walang magawa. Hindi kayo aalis na yon. Wala sa inyo ang aalis. Papanuurin kitang masaktan ang anak mo. Tapos, sisirain ko ang lahat ng buto mo. Bawat buto ay babaliin. Ganyan ang mangyayari pag nilabanan mo ako. Patayin siya! Ang pangit na restaurant owner ang gumawa nito. Sino ba talaga siya? Putang na! Putang ina! Amo po dyan. Tatay! Charlotte. Charlotte, bitawan mo siya. Hindi ko akalain na may galing ka, matanda. Ngayon, bitawan mo ang anak ko. Gusto mong iligtas siya? Ha? Alalahanin mo ang ginawa mo sa kamay na to, ha? Gawin din sa kamay niya. Gawin mo, sinasabi ko. Huwag, tatay! Umalis ka na! Hayaan mo ako! Huwag kang makinig sa kanila! Charlotte, mahal. Hindi kita hahayaan mapahama. Huwag, tatay! Simmons! Charlotte! Hawakan mo siya ulit. Sisisihin mong nabuhay ka. Well, I guess you'd better do what I say. Huwag, tatay! Huwag! Huwag! Patuloy! Huwag! Tatay! Tatay! Huwag! 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 Tatay! Nagiganti ka na. Ngayon, bitawan mo ang anak ko. Hindi pa tapos ang paghihiganti ko. Gawin na! Galaw ka lang. Hindi ko masisigurong hindi mag-tremble ang kamay ko. Huwag, tatay! Huwag! Huwag, tatay! Huwag, tatay! Huwag! Tatay! Pakiawat na po! Huwag kang mag-alala. Magpakatatag. Ako ang bahala para makauwi ka. Baby, huwag kang mag-alala sa kanya. May ibang dapat nating tapusin. Ayop ka! Papatayin kita. Tatay! Umalis ka na! Hayaan mo ako! Takbo! So sweet na. Ang tatay mo mahal ka. Mas madali siyang manipulahin. Game over. Huwag! Huwag! Tatay,
Makakalabas ka kahit wala ako. Hindi na kita dadalhin pababa. Happy birthday. Surprise! Mahal. Gusto mong subukan? Opo! Magkamatayan kayong ngayong gabi. Tapos na ang laro, magpakalayo ka na. Putang ina. Sharit! Jarat! Hindi siya yan. Sharit Jarat! Hindi ko akalain na ang tatay mo ganito kagaling lumaban. Wala ring kwenta. Pinaiyak niya ang mga nasa likod ko. Patay na siya. Gising. Saan ang anak ko? Binigyan na kita ng pagkakataon. Parang hindi stable ang kuryente. Baka ang susunod na surge, gustuhin mong hindi ka na ipinanganak. Saan siya? Kahit mahanap mo siya, hindi mo pa rin siya maliligtas. Wala na akong oras na masasayang. Sabihin mo, saan siya? Patayin mo ko, subukan mo lang. Akala mo matapang? Sasabihin ko! Sasabihin ko! Ang bagong sagot ay napakaganda. Virgin Islands. Dinala siya sa Virgin Islands. Para sa auction. Ang auction? Oh. Tama. Alam mo na ang totoo. Pero ano ang magagawa mo? Ha? Hindi mo kayang labanan ng lahat doon. Sinabi ko na lahat. Bitawan mo na ako. O patayin ka ng boss ko.
Salamat sa impormasyon. Okay, Derek. Okay na. Masayang boss sa shipment. Saan ang anak ko? Sino ka ba talaga? Hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Alam mo lang ito. Hahanapin kita at papatayin kita. Good luck. Virgin Islands. Carl, nanawanan namin lahat. May sindikatong nagbebenta ng mga batang babae. May auction na gaganapin sa Virgin Island. Malaki ang posibilidad na nandoon si Charlotte. Malalim ang koneksyon nila. Gusto mo bang ipasama ko ang ilan sa mga tauhan ko? Hindi kailangan. Ako na ang bahala. ID! Kayong... Wilf, pumasok ka! May nagbukas ng alak! Halika, nagkalat ang mga bisita! Tama na ang paghahanap! Papasukin mo na siya! Halika! Wilf? Ang baho ng sigarilyo mo. Mapapangamoy ang loob para sa mga bisita. Umalis! Nasa unahan! Wilf! Bilisan mo! Darating na ang mga bisita sa pasilyo anumang minuto! Wilf! Nakikinig ka ba? Para dito lahat, boss. Alam mo, ito ang dapat nating isipin. Pinahirapan si Derek hanggang mamatay. Parang nasagasaan niyang maling tao. Alam ko kung sino ang gumawa. Isang malaking walang kwentang tao. Kung may lakas siya ng loob lumitaw sa auksyon, titiyakin ko, hindi siya makakalabas buhay. Palakasin ang seguridad, walang dapat maling sa auksyon na ito. Umalis! Gabi na ito, ibebenta ang feather. Kaya ako pumunta dito. Ang galing. Bihira lang ito. Bihira, isa lang sa mundo. Una, itong ipinagbili sa auction. Una sa auction? Wala pa akong unong obra. Kailangan ko itong makuha. Feather? Dawn? Oy, pare, pumunta ka dito. Oy, anong ginagawa mo dito? Parang masyado kang nainteresado sa usapan nila. Hindi ka dapat makialam, okay? Nakalimutan mo na kung bakit ka dito. Pasensya na, sir. Pasensya na, sir. Nauuhaw sa impormasyon? Plano mong magbid? Eddie, good luck. Huwag mong kalimutan ang dahilan mo dito. Galaw-galaw. Gawin mo ang trabaho mo bago ako magwala sa harap ng lahat ng tao dito, okay? Kung mahuli kita ulit, alam mo ang mangyayari. Galaw na! Kumusta na ang mga items ng auction? May mga tunay na hiyas na ipapa-auction na yung gabi. Naihatid na sa holding area. Okay, check ko na lang mismo.
Tangin ng mga bobo. Ayos lang kayo? Sa susunod, mag-hire na lang ako ng mga unggoy para dito. Ano ginagawa mo dito? Walang nag-order ng alak! Ako lang naligaw. Naligaw? Charlotte. Naghahanap ka ba sa akin? Parang iniwan mo na naman ang iyong post. Takot ako na ngayon. Kailangan kitang parusahan. Mga kababayan at mga Ginoo, simula na ang auction! Nabenta! Binabate ang bidder number 73. Sino ka ba talaga? Narinig mo ako sa telepono. Sinabi ko na mahahanap kita at papatayin kita. Mahahanap kita at papatayin kita. Kayong dalawa? Kayong dalawa. Charlotte. Sino ka ba talaga? Mga kababayan at mga Ginoo, ang sandali na hinihintay nating lahat, ang huling pagbebenta ngayong gabi. Down! Charlotte? $10 milyon! 12! 14! Gino, patay na si K-Bag. 18 milyon! 50 milyon! 55 milyon! 85 milyon! 100 milyon! 100? Kakaiba. Napakakakaiba. Suri ng 188. 100 milyon. Una. Pangalawa. At nabenta. Binabate ang bidder number 188. Gino, ang tunay na 188 ay natumba sa kanyang kwarto. Wait. Mga karangalang bisita, patawarin ang aberya. Ngayong gabi, may nagtatago. Isang maliit na daga. Sino ang may lakas ng loob lumabag? Payagan ninyo akong ipakilala ang tunay na Ginoong Kent, ang tunay na masayang bisita sa upuan 188. Kaya, sabihin mo, sino ba talaga ang nagpapanggap sa kanyang upuan? Sumasali sa pagbili ng pinakamahalagang paninda. Gusto ko lang tahimik na umalis kasama ang anak ko. Ngunit mukhang ngayong gabi, kailangan kong gumawa ng gulo. Palayain ang aking anak o papatayin ko kayong lahat. Nang hahamon ka sa akin? Maliwanag na hindi mo naiintindihan ang sitwasyon mo.
Tingnan ang paligid mo, tanga. Sa tingin mo ba, nasa pabor ka? Ang tingin mo, katulad ng tingin ng anak mo. Ngunit siya ay mas nakakagulat. Sa huli, siya pa rin dalaga. O hindi na. Papatayin kita! Alisin niyo ang bastos at mayabang na bisita. Patayin siya. Oh my God! Papatayin niya sila! Saan ang anak ko? Hindi ito ang anak mo. Kaya, hindi mo man lang alam na saan ang sarili mo anak. Kalungkot naman. Sabihin mo, nasaan siya? Who knows? Subukan mong hiwain ang leeg ko para makita mo kung makukuha mo ang sagot. Ngunit payo lang, ang bulaklak na tulad ng anak mo hindi magtatagal. Kaya mas mabuting mabilis mong hanapin o may hahawak sa kanya hanggang mawala siya. Hayop ka! Mapaniwala ka talaga, pare. Hindi ako mananatili at maghihintay lang, mamatay. Paumanhin, dapat magpakilala muna. Si Jacob ito, ang pinakamatinding killer sa aming listahan. Siya ang maghatid sa'yo sa iyong huling lakad. At huwag mag-alala, pagkaalis mo, ako na ang bahala sa anak mo. Toigo! Itigil mo yan! Umalis! Walang makakatakas sa laban natin. Oo, sige! Ako ang tatapos sa'yo. Walang nakapilit sa akin na kumuha ng baril. Ikaw ang unang. Ang galing mo. Gusto kang patayin ng amo ko. Walang makakahadlang sa akin na hanapin ang aking anak.
Charlotte, hintayin mo ako. Kahit saan ka nila dalhin, hanapin kita. Ginang Quincy, paumanhin po. Walang natagpuan na bakas ni Binibining Quincy. Huwag mawalan ng pag-asa, Carl. Matibay si Charlotte. Manalagpasan niya to. Wala na ang pinuno. Marahil, maaari nating ilipat ang focus. May pagkakatawan pa na baka sulitin mo. Madam Veronica, sikat na philanthropist. Maraming babae ang kanyang nailigtas sa sindikato. May mga nakaligtas sa fundraiser niya na yung gabi. Baka ito ang pagkakataon. Para kumuha ng impormasyon. Hindi ako makakasama. Ngunit kung kailangan mo ng tulong, pwede mo akong tawagan kahit kailan. Salamat, Alan. Preparahin ang sasakyan. Boss, inabahan ka namin. Kaya, P-Lord, ang aking reputasyon at ang auction na pinapatakbo ko sa maraming taon, walang anumang problema. Lahat ay naging abo sa iyong mga kamay. Boss, patawarin na po ako. Hindi lahat ng aking kasalanan. Siyang isa sa ama ng merchandise. Siya ay abnormal. Sobrang malakas. Pinatay niya, pati na. Isang tao lang, ganyan ka na. Mahal kong P-Lord, matapos ang lahat ng taon, wala ka pa ring kakayahan sa papel. Paki, boss. Boss, Paki. Hayaan niyo po ako. Marami akong nagawa para sa inyo. Kahit walang gantimpala, dugo ko'y nagbuhos. Isa pang pagkakataon lang. Opo, Paki. Boss, nabigo ako. Oh, wait. Ngunit, may nakita akong mas mahusay. Ngunit, may mas maganda akong nanap. Isang kayamanan. Magugustuhan niyo ito. Ipakita mo. Opo. Opo, dalisay. Walang pigin. Isang pambihirang hiyas. Kaya, boss. Hindi niyo ako papatayin. Papatayin ka? P-Lord, paano ko gagawa ng illegal na bagay? Salamat, boss. Salamat. Aking pagkakamali. By the way, yung mga tupa na nakatakas, naririnig ko pupunta sila sa fundraiser na yung gabi. Totoo lang, halos hindi ko sila nakita. Pumunta ka, pero tahimik lang. Charlotte, sana may bakas dito. Gusto ko lang tulungan ng mga batang ito. Sila ay talagang kailangan ng awa. Papalihim lang po. May makikilalang bisita na kailangan kong salubungin. Mag-enjoy po kayo. Welcome, sir. Parang hindi pa tayo nagkakilala. First time mo siguro sa aming fundraiser. Pasensya na. Hindi pa ako nagpakilala. Veronica. Nice to meet you. Ma'am, nandito ako para humingi ng tulong nyo. Kinuha ng sindikato ng pagbebenta ng tao ang anak ko. Narinig ko na nakarescue ka ng ilang biktima. Gusto ko silang makilala at tingnan kung may nakakaalam tungkol sa anak ko. Oh my God, syempre. Kapag nakilala mo sila, pakiusap, maging mabait.
Huwag mong balikan ang kanilang paghihirap. Alam mo naman, naranasan na nila ang isang traumatic na karanasan. Siyempre, mag-iingat ako. Masaya akong marinig. Matapos ang gala, ay aayusin ko para makilala mo ang mga babae. Salamat po, ma'am. Mag-umpisa na ang event. Aalis na po ako. May God bless you and your daughter. Usap tayo mamaya. Tatlong taon, binenta ako sa iba't ibang tao. In a auction, parang ari-arian. Kung walang bumili, nilok nila ako sa isang hawla. Parang alagang hayop. Ganun din ang maraming babae na kulong parang ako. Charlotte, naranasan mo rin ba ito? Ang mga halimaw na yan, papatayin ko silang lahat. Sinira nila kami gamit lahat ng paraan. Pinilit akong gumamit ng droga. Hanggang ngayon, nagigising akong sumisigaw dahil sa bangungot. Ngayong gabi, gusto ko lang sabihin, Salamat. Salamat, Madam Veronica. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataon at lakas na mabuhay muli. Mahal na bata. Mahal kong batang babae. Siya ang tunay na mandirigma ng gabi na ito. Salamat, mahal na mga bisita, sa pagdating ninyo ngayong gabi. Ang layunin natin ay tulungan ang mga batang tulad niya para bigyan ang mga biktima ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Ngunit, kailangan nating hilingin na sumuporta sa atin at tigilan ang kasamaan ng pagbebenta ng tao. Mula, salamat sa inyong suporta. Mag-enjoy sa gabi! Paumanhin, Ginoong Quincy. Ang batang babae ba ay nagpapaalala sa iyong anak? Huwag kang mag-alala. Sigurado akong magiging maayos siya. Sigurado ako. Salamat, Madam Veronica. Meron akong gustong itanong. Ang fundraiser na ito ay para makalikom ng pera para sa mga nailigtas na babae. Kaya binigyan ko lang ng imbitasyon ang ilang business associates ko. Ngunit ikaw, Ginoong Quincy, paano mo nakuha ang imbitasyon? May malalakas kang kaibigan. Sa totoo lang, mekaniko lang ako. Nabasa ko ang kabutihan mo. Nabenta ko lahat ng akin. Para lang may pagkakataon na mahanap ang anak ko. Naintindihan ko. Mabuting ama ka. Ngunit sa alam ko, matalino sila. At walang awa. Ang daan para iligtas ang anak mo. Hindi ganun kadali, Ginong Quincy. Kahit gaano sila katalino. Totoo, di ba? Totoo yan. Ginong Quincy,
Sana may ligtas natin ang anak mo. Nakaayos na. Sumunod ka sa akin sa lounge. Ginong Quincy, magsimula ka na. Marahil ang mga batang ito ay may alam tungkol sa iyong anak. Huwag kang magalit. Kailangan lang nila ng panahon para makasabay sa mga estranjero. Please, huwag kayong matakot. Ang aking anak ay maaaring din pinagdaanan ang inyong naranasan. Sabihin mo lang ang lahat ng alam mo. Anuman o sino man ang kinatatakutan mo, tutulungan kita. Huwag mo akong patayin! Umalis ka! Huwag mo akong patayin! Huwag mo akong patayin! Lumayo ka! Okay lang, huwag kang matakot. Walang makakasakit sa'yo dito. Mahal na bata, okay lang. Basta ikaw sumunod sa doktor, magaling ka rin. Paumanhin, Ginong Quincy. Kailangan nating ihinto muna ang pagtatanong. Pero pwede mo ba tulungan akong dalhin ang batang ito sa doktor? Utang ina, ang hirap lang habulin ng siraulo na to. Tanghina, walang kwenta. Ang siraulo na to ay nasa atin na. Anong tipo mong babae? Mainit bang gabi? Oo, syempre, sigurado. Sexy, mainit at matalino. Oo, naiintindihan namin. Uy, gising na si Sleeping Beauty. Ngunit hindi ka pinapayagang mag-snoop. Saktan mo ako ngayon. Patay ka. May dahilan kung bakit ako dinala dito. Kung papatayin mo ako, parang napakamatay ka na rin. 'Di ba? Katulad ng sinabi ng boss, matalino ka nga. Tatawag. May sasabihin ang boss. Kumusta, Ginoong Carl Quincy? Balita ko, sinira mo ang auction ko. Matapang ka. Sa wakas, nagkita na tayo. Kumusta, Madam Veronica? Ginong Quincy, nagkita na naman tayo. Kailan mo nalaman? Simula pa lang. Madam Veronica, she's a Cadane philanthropist. Maraming batang babae ang kanyo nailigtas sa sindikato. Umalis ka! Okay lang. Huwag kang matakot. Walang sasaktan ka dito. Ngunit sa alam ko, sa sindikatong yan, matalino sila at walang awa. Ang pagligtas ng iyong anak ay hindi ganoon kadali, Ginoong Quincy. Tulungan ka namin. Madam Veronica, marami kang binibitaw na mga palatandaan. Sinasabi mo, matalino, at nakakatakot ang mga taong yon. Ngunit ikaw, isang kilalang pilantropo.
Mag-isa mong nailigtas ang mga babae sa mga kubol at lumabas walang galos man lang. Medyo kahina-hinala yan, hindi ba? Oh, by the way, ang galing mo. Ngunit hindi mo itatanggi na ang mga babae ay takot sa'yo. Tama. Well, parang kailangan ko turuan ang mga batang ito ng tamang asal, ganon? Ginong Quincy, nakabilib mo ako. Pareho tayong matalino. Bakit hindi sumama ka sa akin? Sumama sa'yo? Ginong Quincy, ang galing mo ay bihira. Sumama ka. At ipangako ko, ibabalik ang iyong anak ligtas sa bahay. At bibigyan kita ng pera na hindi mo akalain. Well? Nakakakit, ngunit hindi. Sinabi ko na, babawiin ko ang anak ko. Tapos, hahabulin ko. Kayo lahat. What a shame. Failed ang usapan. Ginong Quincy, parang pumili ka ng ibang landas. Ang landas ng kamatayan. Sigurado ka ba sa iyong pinili? Siguradong sigurado. Abangan mo, makahanap kita at magbabayad ka. Carl Quincy, inaabangan ang tunay nating pagkikita. Boss, lahat ay nakayos. Ang baliw na yan, hindi na niya makikita ang kanyang mahal na anak. Tapusin mo ang trabaho, Lord. At tandaan, kung mabigo ka ulit, alam mo ang susunod. Isang pagkakataon. Sabihin mo kung nasaan ang anak ko at hindi ka magiging katulad niya. Baliw ka ba? Labanan ng boss ay mas masahol pa sa kamatayan! Ganun din lang. Pumili ka na. Wow. Ang baliw na Ginoong Quincy. Magkita na naman tayo. Well. Ang galit na Ginoong Quincy. Nagkita na naman tayo. Dapat kang magpasalamat na buhay ka pa at nakakapagsalita pa. Wala pa ring alam, Ginong Quincy. Hindi mo ba naiintindihan? Nasa teritoryo na tayo. Isang pindot lang. Ang dugo mo ay magiging dekorasyon dito. Ngunit, swerte mo. Gusto ng boss na makita mo ang iyong anak bago ka mamatay. Wala kayong ginagawa dahil sa kabutihan. Oh, Ginong Quincy, hindi ako nagsisinungaling at ikaw ay bisita ng boss. Magsisinungaling sa'yo ay walang pakinabang. Sige. Hatid mo ako. Siyempre, Ginong Quincy. Ikaw muna, Ginong Quincy. Naghihintay ang anak mo sa loob. Charlotte, ano ang ginawa niyo sa kanya? Wala akong alam. Pumasok ka na lang at tingnan mo mismo. Baka sa tamang oras para sa kanyang hininga. Halika na, Ginong Quincy. Pumasok ka. Ang pangit ng setup na to. Putangina mo. So what kung nalaman mo? Regalo to na inihanda ng boss para lang sa'yo.
Sulitin mo. Sino ka? Well, kung hindi man ang top shelf killer, Carl Quincy, maraming tao ang pinatay mo. Walang katakataka na hindi mo maalala ang mga walang kwentang katulad ko. Ngunit matatandaan. Mukhang piklat na to, di ba? Kayong dalawa ang naglagay nito sa akin. Kayong si Kane, ang drug dealer. Nagtatrabaho ka na ngayon sa sindikato na to. So what? Huwag mong kalimutan, ikaw ang nagtulak sa akin pababa sa Banginon. At ngayon, ang iyong anak ay nasa aking kamay. Walang mas magandang kinalabasan. Kane, nagbenta ka ng droga at sinira buhay. Binigyan ka ng pangalawang pagkakataon, pero sinayang mo ito. Pinagtagpo na tayo. Huwag mo akong sisihin sa mangyayari. Boss, nakita na ng bisita ang regalong inihanda natin. Oh, Eddie, si Ginong Quincy ay natuwa. Matagal nang hinihintay na reunion, di ba? Para sa akin, oo. Mapagpatawad, akong philanthropist. Totoo ba, P-Lord? Opo, madam. Kane? Ginong, top shelf killer. Hindi kita mapapatay. Sigurado yan. Ngunit ang iyong mahal na anak ay malapit ng mamatay sa kamay ng boss. Maaring hindi ko maagaw ang buhay mo, pero ipikit ka dito habang siya'y dumudugo. Kayang-kaya ko yan. Ano ang sinabi mo? Ano ang ginagawa nila sa aking anak? Oh, Ginong Quincy. Ang galit ay bagay sa'yo. Wala akong oras sa laro mo. Sabihin mo, nasaan siya? Paumanhin, walang komento. Ngunit na yon, oras na para tapusin ang gawain ng boss. Naalala mo yan? 10 taon nang nakalipas, ginamit mo ang galaw na yan para patayin ako. Kung alam ko lang ang gagawin mo sa ikalawang pagkakataon, hindi ko sana pinatawad ka. At hindi ka makakatayo dito mayon at magmura sa akin. Paano ka naging ganito kalakas? Hindi ka dati ganito kabilis. Bobong, palagi akong napigil sa'yo. Dahil noon, akala ko karapat-dapat kang bigyan ng pangalawang pagkakataon. Ngunit ngayon, walang awa para sa halimaw na katulad mo. Wait, huwag! Sasabihin ko sa'yo kung nasaan ang anak mo! Sabihin mo. Palaging manloloko, Kane. Ang anak mo nasa pinakamataas na palapag. Ngunit, sa ngayon, baka patay na siya. Charlotte! Tatay! Tatay! Tulong! Huwag kang gumalaw!
Isang hakbang pa. Babangga ko utak mo. Oh, Ginoong Quincy, natagpuan mo kami. Akala ko matagal na. Napatay ka ni Kane. Disappointing. Tatay, please. Huwag mong galawin anak ko, Veronica. Anong gusto mo? Ano gusto ko, Ginoong Quincy? Bakit nagalit na galit? Dapat ba ako ang magalit dito? Sinira mo ang auction na taon kong pinaghirapan na nagastusan ko ng malaki. At ngayon, sinira mo ang pangalan ko. Para makatarungan lang, bayaran mo ang ginawa. Deserve mo talaga ang lahat ng ito. Anong sinabi mo? Opo, Lord, maging mabait ka. Alam mo, ang pinakamabisang paraan para syaktan ng isang ama ay syaktan ang kanyang anak. Ano balak mo? Hindi mo pwedeng. Oh, tingnan mo siya. Tingnan mo siya. Parang isang mahinang bulaklak. Ang bawat parte niya ay kayamanan. Ano sa tingin mo, Ginoong Quincy? Ano ang gagawin mo? Babala lang. Huwag kang magtangkasaktan siya. Paparusahan lang kita sa ginawa mo. Ako ang may kasalanan. Hayaan mo siya umalis. Gawin mo ang gusto mo sa akin. Hindi na ako lalaban. Sa tingin mo bobo ako, Ginoong Quincy? Ikaw lang mag-isa ang sumira sa lahat ng aking itinayo. Bakit ko isusuko? Ang tanging armas ko sa'yo. Anong gusto mo? Ikaw ay mapanganib. Hindi ako pwedeng magrisgo sa'yo. Ngunit ang iyong anak, siya ay masunurin. Sa tingin ko, siya ang dapat magbayad ng iyong kasalanan. Tatay! Huwag! Huwag! Natakot ka talaga. Oh, Ginoong Quincy, ang ekspresyon mo. Walang halaga, nagpapasaya sa akin. Charlotte, magpakatatag. Nandito ako. Kakayanin natin to. Oh, nakaka-touch. Ang dalisay na pagmamahal ng ama. Ikaw talaga ay isang di pangkaraniwang ama, Ginoong Quincy. Well, ano pa magagawa ko? I mean, isa ko sikat na philanthropist. Dahil sa kabutihan sa aking puso, bibigyan kita ng huling pagkakataon na magpaalam. P-Lord, bantayan mo siya. Matalino siya. Huwag bigyan ng pagkakataon. Huwag mag-alala, boss. Kung gumawa siya ng mali, patayin ko siya. Galo! Tingnan mo ako, honey. Nandito ako. Itay! Ang lakas ng loob mong gamitin ang kabutihan ko laban sa akin, Ginoong Quincy. Deserve mong mamatay. Magaling ka, Ginoong Quincy. Nahangga ako, pero mamamatay ka na yung gabi. Hindi pwede. Ito ang presyo na dapat mong bayaran, Madam Veronica.
Itay! Charlotte, pasensya na. Nakakatakot, Itay! Charlotte, pasensya na. Oh, mahal. Ang kumot mo ay lumalagpas na. Mag-usap kami. Carl? Tapos na ang linis. Ang network ni Madam Veronica ay tapos na. Maganda. Hindi na makakapinsala pa ang unit na yan. Dahil sa nangyari, alam na ng ilan sa iyong mga dating kung nasaan ka ngayon. Ang buhay ng iyong pamilya hindi na magiging mapayapa. Bumalik ka at magtrabaho sa akin. May mga tauhan ako na magbabantay sa iyo. Mangingilag ang iyong mga kaaway. Mas ligtas ang iyong asawa at anak sa aking proteksyon. Sinabi ko na, Alan. Gusto ko lang ng normal na buhay. Sa kaligtasan, ako mismo ang haharap sa sinumang sasaktan ng pamilya ko. Sige. Bilang iyong kapatid, respetado ko ang iyong desisyon. Ngunit kung kailangan mo ng tulong, kahit anuman, promise mo, natatawagan mo ako. Umalis na tayo. Itay, sino yung lalaki? Parang siya yung galing sa pelikula ng mafia. Ang paraan niya sa'yo, hindi ka ba spy? Huwag masyadong isipin. Ako ay isang ama at asawa na gustong protektahan ang pamilya.